Mas murang bigas, isa lang yan sa mga pangako ni BBM noong kampanya. Pero sa buong taon, patuloy na hinarap ng administrasyon ang hamon ng matataas na presyo ng bilihin lalo na sa pagkain at kuryente. Narito ang special agenda report ni Sujin Kim. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, naging prioridad ang pagtugon sa mga issue gaya ng mabilis na inflation, kabilang na ang mataas na presyo ng bigas at singil sa kuryente. Ang antas ng inflation ay nagpakita ng pabago-bagong paggalaw sa buong taon. Nasa 2.8% ito sa pagpasok ng 2024 at bumagal sa 1.9% noong Setyembre, ang pinakamababa sa loob ng higit 4 na taon. Pero muli itong sumipa sa huling quarter ng 2024 dahil sa mga bagyo na nakaapekto sa supply ng pagkain. Losses natin, malaking binaba sa contribution sa value of production ng agri. And then we had several typhoons and then La Nina ngayong last quarter. And for rice alone, from 20.06 million metric tons last year na harvest, ang projection ngayong taon by the end of December is about 19.3 million metric tons. So malaking kabawasan yun. Nananatiling problema ang presyo ng bigas at umabot pa ang rice inflation sa 24.4% noong Mayo. Pero napababa naman ito sa 5.1% pagdating ng Nobyembre dahil na rin sa ginawang pagtapya sa taripa ng imported na bigas. Of course, EO62, malaki yung contribution niya sa pagbaba ng inflation. Kasi talagang sabihin natin na yung ratio kasi ng importation is about 20+%. More than 1/4 ng consumption natin ay imported rice. So may epekto talaga yung pagbaba ng presyo or kung ano man ang gagawin mo doon sa importation. And susunod yung local rice. Nakatulong din ang pagpapalawak ng Kadiwa ng Pangulo program sa pagbebenta ng mas murang bigas sa publiko. Isa yun sa mga nakita natin very effective interventions, especially for rice. So nagkaroon tayo ng P29 for the vulnerable. We had the Rice for All na nakita rin natin very effective, 40 pesos. And we're expecting by January, bababayan pa ng 38 to 39. Is one way to show to the retailers, wholesalers, traders na kayang ibaba ang presyo ng bigas to that level. Bagamat patuloy na naging hamon ang mataas na energy prices, nagkaroon ng bahagyang pagbaba sa inflation nito ngayong taon. Isinulong ng administrasyon ang pagpapalakas sa paggamit ng renewable energy alinsunod sa kanilang target na mas balansehin ang energy mix sa bansa. Hindi kasi hawak ng Pilipinas or ng government yung sources ng energy. 50% of our sources come from the other countries. So, dahil dyan, sinasabi natin we have to have a strategic push for indigenous sources tulad ng renewables, and we have to diversify. Kaya nandyan yung galaw natin for other technologies. Dinamihan rin ang mga incentive para sa paggamit ng electric vehicles bilang bahagi ng energy transition efforts ng gobyerno, pati na rin ang mga EV charging station. Tinutukan din ang pagpapalawak ng mga transmission at distribution network at energy storage systems para epesyenteng maimbak ang mga sobrang kuryente. Ngayong taon, binigyan rin ng targeted subsidies ang mga marginalized households na apektado ng mataas na presyo ng kuryente. Patuloy na hinaharap ng administrasyon ang hamon ng mataas na inflation, presyo ng bigas at kuryente ngayong taon sa pamamagitan ng mga hakbang tulad ng pagpapababa ng taripa sa imported na bigas, pagpapalakas ng lokal na produksyon at pagtutuon sa renewable energy. Nagkaroon ng bahagyang pagbaba sa presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo. Gayunpaman, marami pa rin kailangan gawin upang matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.